Sumasakit yung tiyan ko. Akala ko na food poison na naman ako. Lalagay niya yung stamp dito. Ganito yung dating packaging ng Jollibee sa atin. Chicken and spag. Sarap na to. Here for one. One here for one. Oh, okay. I'll get 3. I think you can suit 3 days. 3 days is okay. Okay. It's our 3rd day here in Hoi An and in Vietnam. Story time lang kaninang around 2 a.m. Nagising ako kasi sumasakit yung tiyan ko. Tapos akala ko na food poison na naman ako. So, minom ako agad ng Ursiflora, tapos Buscopan. And then after that, nakatulog ako. Kaso pagdating ng alas 6, nagising na naman ako kasi sumasakit ulit yung tiyan ko. Sakto, 6:30 nag-open yung pharmacy. So, lumabas ako agad para bumili ng medicine. Uminom ako ng gamot. Kaso, kahit nakainom na ako ng gamot, sumasakit pa rin yung tiyan ko paminsan-minsan. Parang on and off siya. So, naalala ko, since may travel insurance naman ako, why not magpa-check na lang ako sa clinic. And may clinic na malapit dito. So, pumunta ako kanina, recently lang bago ako pumunta dito. Small clinic lang siya malapit dito sa may ancient town. Tapos nandun na rin yung doktor. So pagpunta ko doon, nung consultation ko na, sinabi ko sa doktor na sumasakit yung tiyan ko. And then, sabi niya, magpa-ultrasound daw ako. Medyo kinabahan ako kasi, syempre pag sa Pilipinas ka nagpa-ultrasound, mahal talaga siya. Kasi before nagpa-ultrasound na rin ako, siguro abot siya ng mga 3K, 5K, gano'n. Sabi ko, bahala na, may travel insurance naman ako. Sige, go na. So, umakyat ako doon sa may taas, nagpa-ultrasound ako. And after that, nakuha ko rin agad yung result. Sobrang bilis. Tapos, sabi ng doktor, based doon sa result, meron daw akong gastroenteritis. Bawal na daw ako sa spicy food at saka sa maasim na fruits. So, ang hula ko, baka ang naging cause nun kung ba't sumasakit yung tiyan ko. Kasi kahapon, during the tour, and even before pa nun, ang dami ko nang nakain na medyo spicy. Etong Hoi An, sikat sila sa chili paste nila. Even yung dinner ko kagabi, medyo spicy din siya. So baka yun yung nag-trigger do sa gastroenteritis ko. Ayun, so ang maganda dun sa hospital din, may pharmacy na rin sila. Actually, kinabahan nga ako kasi sabi ko, hala, baka mahal to kasi pina-ultrasound ako tapos nakita ko sinusulat na yung prescription, sobrang daming gamot. Sinulat niya dun sa paper, nakalagay parang may 3.8. Kinocompute niya, di ko siya masyado maintindihan kasi ang bilis. Nakalagay 38, yun daw yung total. So isip-isip ko, halaan ba to? 3,800 USD or 380 USD or 38 USD or 3,800,000 Vietnamese dong. So, ayun, pinapasa kasi kaagad dun sa pharmacy yung bill para mabigay na rin nila yung, ma-dispense nila yung gamot. So, yun, buti na lang, nung tinanong ko yung bill, ang total is 38 USD lang. As in lahat na yun with doctor's fee, consultation fee, ultrasound, at saka lahat ng gamot. Sobrang mura niya. So, if i-convert natin siya, nasa almost 2,500 pesos lang siya, all in all. Ayun lang, ating story time. Ang galing ng hospital na yon. So, pinili ko na rin na dito na magpa-check before ako pumunta sa Danang. Kasi, feel ko, baka mas mahal dun sa may Danang kasi mas city siya. Buti na lang, 2,000 lang inabot. So, i-apply ko siya sa may insurance ko for reimbursement. So, always make sure kumuha ng insurance every time magta-travel para hindi kayo mabigla sa mga gastusin and at least secured kayo. Hindi kayo magigilty na magpa-check up. Yun lang. So, ngayon, kumakain lang ako ng congee kasi natatakot akong kumain ng iba pa pagkain muna. So, something light lang muna para hindi sumakit yung tiyan ko. Yun lang. Later, I'll go to Danang. Bilang ako ng konting souvenir dito. And then, gora na. Lang, bye-bye.
So, I just finished my brunch and nandito tayo ngayon sa may tapat ng Hoi An Post Office kasi papadala ako ng postcard. Yun, let's see kung paano yung process nila dito. Na-try na natin to. Na-try ko na to sa Saigon. So, let's see kung same rate ba and same process ba dito. Let's go! Hello. I want to send a postcard to Philippines. How much? Yeah. Okay. Thank you. Dito may ibigay sa inyo na dalawang stamp. Sasabihin nyo lang kung saang country. So, sabi ko sa Philippines. And yung rate niya is 33,000 Vietnamese dong. So, siguro around 70 pesos lang. And I got this postcard sa labas. Pero meron din sila binibenta dito. Itong postcard na to is 40,000 Vietnamese dong. So, ang gagawin natin, lalagay niyo yung stamp dito. Dito yung address. Then, dito yung message. Then, bibigyan niyo lang sa kanila. Let's go. Tapos, if kaya nyo, make sure to add yung zip code para mas madali. Kasi hindi to gaya ng parang Shopee na automated. So, para sure na makaabot sa inyo, lagay nyo yung full address nyo talaga. And we're done. Kailangan lang ng pandikit. So, we have this. Didikit lang natin to. And it's done. International. Tapos na. So, we're done. We just sent our postcard. So, ganun lang siya kadali. And I think sa pagkakaalala ko, almost same price lang siya with sa Ho Chi Minh. So, sa Ho Chi Minh, if doon naman kayo magpapadala, pwede rin doon, same process lang. So, punta lang kayo sa counter. Tapos, humingi kayo ng stamp, bumili kayo ng stamp. So, yung kanina, 33,000 dong. So, siguro around that price or baka nasa 40 yung sa Ho Chi Minh. But, ayun, sabihin nyo lang kung saang country nyo ipapadala. Tapos, ayun, tas sulatan nyo na yung postcard ninyo or maganda nga pagpunta nyo doon, may sulat na para mabilis na lang if madami kayo ipapadala. Then, idikit nyo lang yung stamp na ibibigay nila. Lagay nyo siya dun sa may likod ng postcard. Then, make sure na may complete address. Kasi, may nababasa ko online na hindi nila na-receive yung mga postcard na pinapadala nila na hindi nakakarating. So, to be sure, lagay nyo lahat kasama zip code para mas madali siyang mahanap ng post office natin. Ayun, yung sa Ho Chi Minh naman before, nakarating naman siya sa amin. So, after nyong magsulat or after nyo malagay yung stamp, ihulog nyo lang siya dun sa may mailbox nakalagay international. So, make sure na international kasi sa Philippines. Tapos, if sa Ho Chi Minh naman, ay may mga basket doon, makikita nyo naman siya agad. Sa baskets nila nilalagay yung mga postcard. Yun, you should try it. Mura lang naman siya na activity. Sobrang dali lang din gawin. Ngayon, maghanap ako ng cafe. It's already 12 noon. Sobrang tirik na tirik yung araw. Maya-maya, mabalik na ako sa hotel para makuha ko na yung bag ko and makapunta na tayo sa Danang. So, ayoko pa umalis ng sobrang aga kasi 2 p.m. pa yung check-in dun sa hotel sa Danang mismo. Baka mamaya mapaaga ako, wala naman ako tatambayan doon. So, dito na tayo palipas ng oras. Before we go to Danang, I just wanna say that I will definitely miss Hoi An. Sobrang chill niya. And sobrang daming pwedeng makita aside from the ancient town. Ang dami ko rin natutunan dito sa place na to and ang mabait ng mga tao. Hindi masyado nagra-rush yung mga tao dito compared to the major cities. It's a really different vibe, really different culture here. Ang ganda. Good evening. We're here at our hotel in Danang. So, kanina mga around 1:30 p.m. umalis na ako ng Hoi An. Kinuha ko na yung luggage ko dun sa may una nating hotel and then booked a grab lang papunta dito. So, yung binayaran ko is 275,000 dong with discounts na siya. So, around 300,000 dong siguro siya kung
wala siyang discounts. So, kanina pagdating ko dito, as in, natulog lang ako kaagad. And nagpahinga ako kasi sobrang init talaga sa labas. As in, ayan, nagtan na ako. Ito yung relo ko. Tapos ito, hindi ko na kayang maglakad sa labas kasi kanina rin nung naglakad-lakad ako sa Hoi An, naghanap ako ng ref magnet. Sobrang init, tapos hindi na ako nakahanap kasi wala masyadong shade dun sa ancient town mismo. So bumalik na lang ako sa hotel at nag-book na pa uwi. Ayun, I'm not sure if makakalabas ako tonight. For my dinner, nag-order lang ako sa Grab. Nakikrave kasi ako sa Jollibee. Medyo ang tagal ko pa dito. Meron pa akong more than a week dito. So, puro Vietnamese food for sure yung kakainin ko. Eh ngayon, nag-crave ako sa fried chicken. So, ayan. Order na lang ako sa Jollibee. Yun na, I'm just waiting for my food. And nag-work ako ngayon. Ayan. Bukas ko na lang papakita yung features nitong kwarto. Kasi ang cute niya din. So, yun. Mas maganda siya kapag umaga. So, yun lang. Let's eat. Kalabatan na ng Jollibee. Pumpkin soup. Ganito yung dating packaging ng Jollibee sa atin. Chicken and spag. Let's eat. Iba yung spaghetti nila dito. May parang sliced pork. Yun. Parang bacon or something. Diba sa atin parang ground pork tsaka hotdog. Hotdog yata yung wala. Tapos yung chicken nila, wala siyang gravy. Ito yung bibigay nila. Medyo spicy siya. Bawal pa naman ako. Fried chicken. Yung fried chicken naman, parang same lang. Pero mas, alam mo yun, parang wala siya nung, alam mo yun kapag may nagdadaanan, nasa jeep ka, tapos may madadaanan na Jollibee. Parang wala siyang gaanong smell na ganon. Wala siyang masyadong Jollibee smell. Ayun. Yun yung difference niya. Pero masarap yung chicken. Try natin yung pumpkin soup. Hindi ko nagtatry yung hot and sweet na sauce dahil hindi rin ako mahilig sa parang sweet chili at saka bawal din ako sa anghang. Try natin itong pumpkin soup. Sarap na to. Actually, wala siya masyadong lasa. Parang feel ko yung Jollibee dito, parang more on pang mas matanda yung lasa niya compared sa parang mas pambata. Yun siguro yung difference niya. So, I just had my dinner and I've decided na hindi na muna ako lalabas ngayong gabi. Mag-work na lang muna ako and magpapahinga para rin makarecover kaagad from gastroenteritis. And then tomorrow, we still have our 1 full day naman dito sa Danang. And ayun, tomorrow na lang tayo lumabas and mag-explore. Thank you so much for watching this vlog. See you tomorrow. Bye!